Destiny. Kailan mo ba masasabing siya na ang destiny o nilaan para sa'yo? Kapag nagsumpaan ba kayong magsasama habang buhay, bubuo ng masayang pamilya at magmamahalan ng walang hanggan? Magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako si Papa Dudut at narito ang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ng kabarangay nating si Joy dito sa Barangay Love Stories. Where do I start? Dear Papa Dudut, magandang araw sa lahat. Ako po si Joy, 27 years old sa kasalukuyan. Ang sabi nila ay may itsura naman ako. Maputi at kulot-kulot ang buhok. Pang-apat po ako sa aming 5 magkakapatid. Hindi kami mayaman at hindi rin mahirap. Sakto lang at kahit papaano ay nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Madiskarte kasi sa buhay ang mga magulang ko. Marami silang racket at nagtitinda sila ng kung ano-ano para lang mabuhay kami. Edad 13 ako noong maramdaman ko ang unang paghanga sa lalaki. Unang araw yon ng eskwela. First year high school ako. Likas akong mahiyain kaya naman nang pumasok ako sa classroom namin ay diretso lang ako sa pinakalikod na bahagi ng upuan. Isa pa ay doon lamang ang bakante. Pagkadapo pa lang ng pang-upo ko sa upuan ay napapasulyap ako sa katabi ko. Nag-blush pa ako nang makita kong nakangiti sa akin ng isang moreno at gwapong lalaki. Nag-init ang mukha ko at nagpalpitate ng hindi normal ang puso ko. Nagtaka ako papadudod sa sarili ko kung anong mga nangyayari ng mga sandaling yon. Napahawak pa ako sa kumakabog kong dibdib dahil unang pagkakataon na maramdaman ko ang ganon. Nagulat pa ako dahil tinapik ako ng lalaki. Uy, sabi ko ako si Rance. Ikaw, anong pangalan mo? Untag ng lalaki. Ha? Ako? Tanong ko sabay turo sa sarili ko. Oo, ikaw. Kanina pa kitang kinakausap eh. Ang sabi ng lalaking natatawa na at nagpakilalang si Rance. Gusto kong sampalin ang sarili ko ng mga sandaling yon dahil parang biglang ayaw mag-function ang utak ko. Nakatitig lang ako sa mukha ng lalaki na may kakaibang epekto sa akin. Nakakatuwa ang pakiramdam na yon at iyon na ata ang tinatawag nilang crush. Tall, dark and handsome si Rance. Makikitaan mo na siya ng tikas ng katawan sa kabila ng pagiging bagito pa lamang nito. Nakadagdag pa sa kanyang angking karisma ang pagkakaroon ng malalim na beloy sa magkabilang pisngi. Kapag ngumiti ay lumilitaw ang kanyang pantay na pantay at mapuputing mga ngipin na talaga namang makapagbibigay sa akin ng kakaibang kilig. Ito ang simula ng kalandian ko papadudot. Ng buhay pag-ibig ko. Kapag nahuli kong nakatingin sa akin si Rance ay pasimple kong kukunin ang maliit na salamin sa bulsa ko at titignan kung maayos ang itsura ko. Laging pulang-pula ang labi ko dahil hindi ko hinahayaang matanggalan ng lip gloss, pati foundation ng ate ko ay pinupuslit ko para lagi akong magmukhang maganda. Isang umaga lumapit sa akin si Rance. Nagre-review ako noon sa bench sa ilalim ng puno. Parating pa lamang siya ay hindi na ako mapakali papadudot. Parang sasabog ako sa kaba. Ay Joy, narinig kong sabi ni Rance. Kunwari ay hindi ko kaagad napansin at nagkunwari akong nagfo-focus sa binabasa ko. Pero muli niya akong tinawag. Kunwari nagtatakang napalingon ako. Bakit Rance? Sagot ko na namumungay pa ang mga mata. Hindi ko maitago ang kilig na nararamdaman ko. May papel ka ba dyan? Pasuyo naman oh. Isa lang, papalitan ko na lang. Ang sabi niya. Nataranta ako sa tanong ni Rance papadudot at halos halughugin ko na ang backpack ko para mahanap lamang ang papel. Mabuti na lamang at meron. Eto oh, abot ko na pumupungay pa rin ang mga mata. Sa pag-abot ko sa kanya ay nagdikit ang mga palad namin. Para akong nakuryente noon papadudot at hindi ko namalayan na ngiting-ngiti na pala ako. Lumipas ang mga araw. Lalong nahulog ang loob ko kay Rance. Marami akong kalokohan noon papadudot para mapasakin siya. Pati ang paggawa ng mga potion na ginawa ko na nagbabaka sakaling tumalab at mapaibig ko siya. Nandiyan yung isusulat ko ang pangalan namin sa hugis pusong papel at saka susunugin
Ihahalo sa tubig at lagyan ng kaunting pabango tapos ay itatago ko sa ilalim ng kama. Pati he loves me not, flames, hope at kung ano-ano pang mga nauso noong panahon ko ay nagawa ko na. Lagi ko ding siyang napapanaginipan noon at siya lagi ang laman ng aking isipan. Hanggang isang umaga ay dumating ang araw na pinapangarap ko. Habang ginagawa ko ang assignment ko sa classroom ay tumabi sa akin si Rance. Hindi ko alam kung paano ako kikilos noon, lalo na't naguunahan ang pintig ng puso ko. Kinakabahan nga ako dahil baka marinig niya ang tibok nito. Ako naman ay pinilit kong kumalma dahil kailangan kong ipakitang dalagang Pilipina ang drama ko. Kunwari patay mali siya lang ako kahit na alam kong sinasadya niyang titigan ang mukha ko. Maya-maya may inabot siya sa akin. Isang kapirasong papel na hugis puso. Nang basahin ko ang nakasulat doon ay kamuntik na akong mahulog sa upuan. Maliwanag na maliwanag, Papa Dudut. Ang mga katagang, I love you. Hindi na ako mapakali sa upuan ng mga sandaling yon, lalo pat matamang nakatitig pa rin sa akin si Rance. Ang laki kong tanga dahil ni ha ni ho ay hindi ko nasabi. Nag-init ang pisngi ko sa mga titing niya at ramdam kong mawawala na ako ng ulirat. Mabuti na lamang papadudot at dumating ang guro namin kaya bumalik si Rance sa upuan niya. Sa totoo lang ay hindi ako sigurado kung totoong mahal ako ni Rance. Isa lang ang sigurado ko, masayang masaya ako at mahal na mahal ko na siya. Oo, mahiyain ako papadudot pero hindi ako pakipot. Kinagabihan ay pinagpuyatan ko ang gumawa ng love letter para kay Rance. Nakakatuwa nga dahil bumili pa ako ng glitters at colored papers para dekorasyonan ang natatanging love letter ko. Isinulat ko doon papadudot ang lahat ng nilalaman ng puso ko. Kung 3 salita lang ang sulat sa akin ni Rance, ang sulat ko naman sa kanya ay inabot ng 3 pahina. Kinabukasan ay ibinigay ko sa kanya ang sulat. Ngiti-ngiti siya nang mabasa ang laman ng mga ito sa harap ko. Muntik pa ako mabuwal nang bigla-bigla na lang niya akong yakapin at halikan ng mabilisan sa labi. Nanlaki ang mga mata ko at gulat na gulat ako sa ginawa ni Rance, papadudot. Dahil yon ang kauna-unahang halik ko sa edad na 13. Dumaan ang mga araw at naging makulay ang relasyon namin ni Rance. Sabay kaming nagmemeryenda, nagla-lunch at umuuwi. Laging nasa alapaap ang pakiramdam ko noon. Pati mga kaibigan ko ay nawiwirduhan na sa akin. Mahal na mahal ko kasi si Rance at ramdam ko ding mahal na mahal niya ako. Malambing siya at feel na feel ko ang pag-aalaga niya sa akin. Malapit na ang promotional na kausapin ko si Rance. Malapit na mag-1 taon ang relasyon namin. Oh, halos 2 buwan tayong hindi magkikita. Baka naman sa pasukan ay may iba ka na. Biro ko sa kanya habang nasa ilalim kami ng puno. Ako pa, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Love na love kaya kita. Malambing niyang sagot. Promise yan ha? Promise. Cross my heart. Nakangiting sagot niya bago niya ako halikan sa labi. Nasanay na ako noon sa pabigla-biglang paghalik ni Rance. Pero kakaiba ang halik na yon sa ilalim ng puno. Maalab at punong-puno ng pagmamahal. 13 anyos lamang ako noon papadudot pero sigurado na akong siya ang gusto kong makasama habang buhay. Natapos nga ang promotional pero hindi ako katulad ng ibang estudyante na excited sa summer break. Ilang araw pa lamang kasi simula noong bakasyon ay bagot na ako sa bahay. Miss na miss ko na ang nobyo ko. Hindi kasi kami pareho ng baryo at kailangan pang sumakay ng tricycle para lang makarating sa kanila. Hindi pa uso noon ng cellphone kaya wala kaming communication. Araw-araw ay si Rance ang laman ng isipan ko. Kapag matutulog na ako ay dinadama ko ang labi ko at sinasariwa ang halik niya. Matapos ang 2 buwan punong-puno ng pagkakasabi kay Rance ay sa wakas ay natapos din ang pagtitiis ko. Dumating ang araw para sa mga high school at hindi ko pa nakikita si Rance pero kabadong-kabado na ako. Sabik na akong makita siya at pagpasok ko pa lang ng school campus ay nakita ko na kaagad ang Prince Charming ko kasama ang iba pa naming mga kaibigan.
Abot tenga ang ngiti ko nang masilayan ko ang mukha niyang ngiting-ngiti. Lalapitan ko na sana siya at yayakapin nang mapansin kong may kausap siyang isang babae. At hindi lang sila basta nag-uusap dahil magkahawak pa sila ng kamay. Napatingin sa direksyon ko si Rance at nagulat siya noong makita niya ako. Nag-init ang buong katawan ko sa galit at gusto ko silang lapitan noon at pagsasampalin pero nanaig ang katinuan ko. Sa galit ko ay hindi ko namalayan ang pagtulo ng luha ko. Nakakahiya Papa Dudut dahil sa harapan nila pareho ng bago niyang syota. Nangako siyang hindi niya ako ipagpapalit sa kahit na kanino. Pero 2 buwan lang kaming hindi nagkita ay may bago na siya. Akala ko pa naman ay siya na ang lalaking inalaan para sa akin. Ang sakit-sakit ng ginawa sa akin ni Rance, Papa Dudut. Walang kasing sakit. Dumaan ang mga araw na parang walang kulay. Ang sakit palang mabigo sa pag-ibig, Papa Dudut. Matagal bago ako nakalimot at umabot ng halos 1 taon. 3rd year high school na ako noong nauso ang cellphone sa amin. Binilhan ako ng mama ko dahil naiirita siya tuwing inuungot kong bilhan niya ako. Madalas ko din kasing awayin noon ang ate ko dahil ayaw niyang ipahiram sa akin ng cellphone niya. Mula noon ay nagkaroon ako ng maraming ka-textmate. Mga nakukuha kong numero sa pakikinig ng radyo at isa sa mga pinakagusto kong ka-text ay si Bob dahil masarap ka-text. May sense of humor kasi at sweet kasi at nawiwili akong ka-text siya. Kinuha ni Bob ang numero ko sa pinsan kong si Danny na kabarkada niya at kapitbahay. Lagi kami nagpapalitan ng mensahe ni Bob at hindi nga nagtagal ay naging kami. Kalokohan man pero na-inlove ako sa taong hindi ko pa nakikita at tanging text lang ang paraan para sa pag-uusap namin. Kahit ganoon ay nagtagal ang relasyon namin ni Bob. December 24, 2004 at family reunion namin sa bahay ng pinsan kong si Danny. Napagkasunduan namin ni Bob na magkita kami sa bahay ng pinsan ko. Gabi ng 24, besperas ng Pasko. Kasalukuyan ako nagkikipagkwentuhan sa mga pinsan ko nang yayain ako ng pinsan ko si Danny sa labas ng bahay. "Insan, nasa labas ang Prince Charming mo." Ang sabi niya na ikinatuwa ko. "Prince Charming ka dyan. Mamaya mukhang prinsipe ng palakayan ha." Sagot kong palabas ng pinto. "Prince Charming ng palaka pala ha?" Sabad ng isang lalaking nakatayo sa likuran ni pinsan Danny. May itsura ang lalaki, malayo sa itsura ni Rance. Moreno at maganda ang pangangatawan. Napaka-pogi niya sa paningin ko. Crush ng bayan. Masarap kausap si Bob, Papa Dudut. May sense of humor. Idagdag mo pa ang talagang napakagwapong mukha niya. Sa pagdaan ng mga oras habang kami ay nagkwekwentuhan ay unti-unti ko siyang nakikilala. Marami akong nalaman tungkol sa kanya. Ulilang lubos na pala siya. Nakaramdam ako ng matinding awa sa kanya, Papa Dudut. Sa kabila pala, Papa Dudut, ng pagiging masiyahin niyang pagkatao ay ang malungkot na katotohanan. Mag-isa lang siyang anak, Papa Dudut, pero may kapatid siya sa labas. Yun nga lang ay hindi sila magkasundo dahil na rin siguro sa hindi naman sila magkakasama. Lumaki si Bob sa poder ng kanyang tiyahin. Ang sabi niya ay maayos naman ang trato sa kanya, yun nga lang ay iba pa rin kapag kasama mong lumaki ang mga magulang mo. Hindi rin naman daw siya okay sa pamilya ng papa niya dahil may alitan ng magkabilang panig at syempre, damay siya. "Hindi ka ba nahihirapan sa buhay mo ngayon?" tanong ko. "Nahihirapan syempre kaso wala akong ibang pagpipilian Kailangan kong maging matatag. Wala naman ako mapapala kung magpapatalo ako sa mga pagsubok." Malungkot niyang pahayag. Bilib na bilib ako sa pagkatao ni Bob noon, Papa Dudut. Sa edad niyang 16 ay nakikitaan na siya ng maturity. Noon pa man ay talagang napaibig na niya ako. Ibang-iba sa pakiramdam ko noon kay Rance at para bang mas malalim, mas tago sa puso. Bata pa kami noon pareho pero nasabi ko na sa sarili ko na siya na ang taong gusto kong makasama sa habang buhay. Napansin kong umalog ang balikat ni Bob noon, tanda ng umiiyak siya. Madilim kasi noon sa waiting shed na kinakaroonan namin. Pati ako'y nakaramdam din ng lungkot na
Yun ang pinagdaraanan niya kaya namalayan ko na lang ang sarili ko na yakap-yakap siya. Matapos naming mag-iyakan ni Bob ay hinarap niya ako. Nagtama ang aming mga paningin. Kakaiba ang kislap ng mga mata ni Bob noon. Salamat ha. Kasi naiintindihan mo ko. Sa iyo lang ako naglabas ng lahat ng sakit ng nararamdaman ko. Sa napakahabang panahon. Noon naman ay nakangiting sabi niya. Wala yun. Asahan mo nandito lang ako para sa iyo. Nakangiti ding sagot ko sa kanya. Nagulat na lamang ako noong hawakan niya ang baba ko at nilapit niya ang kanyang mukha. Napapikit na lamang ako at makalipas ng ilang sandali ay naglapat na ang aming mga labi. Kakaiba ang halik na yon, Papa Dudut. Masuyo at may kasamang pagmamahal. Unang pagkikita pa lang namin ni Bob pero nagpaubaya na ako sa kanyang maalab na halik. Wala nang hiya-hiya sa akin noon. Yumapos pa ang mga kamay ko sa leeg ni Bob habang pinagsasaluhan namin ang napakatamis na halik na punong-puno ng pagmamahal. 2 araw kaming namalagi sa bahay ng tita ko sa Gataran. Sa 2 araw na yon ay nakasama ko pa si Bob. Nagpiknik kami sa ilog ng maghapon at pagsapit ng gabi ay nangaroling kami sa bahay-bahay. Napakasaya ko noon, Papa Dudut, at iyon na ata ang pinakamasayang Pasko ng buhay ko. Pero kakaibang lungkot naman ang naramdaman ko kinaumagahan dahil kailangan na naming umuwi. Nagpaalam pa kami sa isa't isa at nangakong lagi kaming magtatawagan at magpapalitan ng text. Yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Tanging text lang ang communication namin. Lalong naging malambing sa akin si Bob. Malimit din siyang tumawag kaya kahit papaano ay masaya na rin ako kahit hindi kami magkasama. Lumipas sa mga araw at buwan. Mas lalong naging matatag ang relasyon namin ni Bob. May mga pagkakataong nagkakaroon kami ng tampuhan pero naaayos din naman. December 25, 2005, first anniversary namin ni Bob. Muli ay nagbakasyon kaming mag-anak sa Gataran para doon i-celebrate ang Pasko. Excited ako noon dahil makalipas kasi ng 1 taon ay muli kaming magkikita ni Bob. Pagdating pa lamang namin sa bahay ng tita ko ay nakita ko na siyang nakaabang. Nahihiya lang ako noon kina mama at papa kaya kahit sabik na sabik akong yakapin siya ay nagpigil ako, Papa Dudut. Ngumiti lang kami sa isa't isa at matapos kong ayusin ang mga gamit namin ay pinuntahan ko na si Bob na nooy kasama ng mga pinsan ko. Nang makita niya ako'y agad siyang lumapit. Kumusta ang biyahe? Nakangiting tanong niya. Kapagod pero ayos lang, sagot ko. Tara dun! Maya-maya ay sabi niya habang nakaturo sa mga waiting shed sa hindi naman kalayuan. Bago pa man ako makapagsalita ay hinawakan na niya ako sa kamay at hinila. Nagkwentuhan lang kami sa waiting shed ng kung ano-ano lang. Magkahawak kamay kami noon at hindi maiwasang magdikit ang aming katawan. Langhap ko ang preskong amoy ni Bob at nahihiya pa nga ako noon dahil puro alikabok ako dahil sa biyahe. Maya-maya ay nag-iba ang ihip ng hangin. Padilim na noon ang paligid at tanging ilaw na lang sa mga bahay-bahay ang nagbibigay liwanag. Joy, mahal na mahal kita at lagi kitang naiisip, ang sabi niya at ngumiti lang ako. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, ang sabi niyang naiiyak na ikinagulat ko. Oh, bakit parang naiiyak ka naman? May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ko. Natutuwa lang ako kasi kasama kita ngayon at saka salamat kasi naging parte ka ng buhay ko. Seryosong sagot niya. Mahal din kita, Bob, at sana'y magtagal pa ang relasyon natin, sagot ko. Niyakap ako ni Bob habang magkayakap kami ay dinig ko ang tibok ng puso niya. Hindi na ako nahiya noon, lalo pa akong nagsumiksik sa bisig ni Bob. Masayang masaya ako noon, Papa Dudut, at bago kami naghiwalay ni Bob ay nagbigay kami ng litrato sa isa't isa. Sa pagdaan ng mga araw ay lagi pa rin kaming nagtatawagan ni Bob. Isang araw habang naglilinis ako ng bahay ay nagring ang cellphone ko. Alam kong si Bob yun kaya nagmamadali akong kunin ang cellphone ko na nakapatong sa cabinet. Napangiti ako noong makita ko ang pangalan niyang nakaregister sa screen
ng cellphone ko. "Hello mahal," malambing na sagot ko. Pero nagulat ako ng babae ang sumagot. "Hoy babae, pwede ba? Huwag kang magte-text kay Bob. Girlfriend niya ako. Palipas oras ka lang niya kaya huwag kang manggugulo." Mabilis na sabi ng babae sa kabilang linya. Nagulat ako sa mga narinig ko, Papa Dudut, pero bago pa man ako makasagot ay pinutol na niya ang tawag. Tumaas ang lahat ng dugo ko sa katawan at hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko hanggang sa napahagulhol na lamang ako. Sa galit ko ay pinutol ko ang SIM card ko at hindi ko matanggap ang ginawang panloloko niya sa akin. Memoryado ko ang numero niya kaya kung gugustuhin ko ay madali lang sana siyang makausap pero nanaig ang galit ko sa kanya. Ilang gabi din akong umiiyak. Naalala ko ang mga pinagsamahan namin ni Bob, ang mga pangako namin sa isa't isa. Mga pangakong napako dahil sa panloloko niya sa akin. Pare-pareho lang sila, siya at si Rance. Mga manloloko. Pero hindi tulad kay Rance ay umasa akong magkakaayos pa kami ni Bob sa kabila ng mga nangyari. Alam kong isang araw ay muling magkukrus ang landas namin. Para makalimot ay nakipagligawan ako sa iba. Isa si Jake sa mga masusugid na mga manliligaw ko. Hindi gwapo si Jake at wala siyang binatbat kay Bob pero magaan ang loob ko sa kanya. Simple lang siya, medyo pandak at medyo mataba. May hawig sila ng komedyanteng si Betong. At kahit aminadong asiwa ako sa itsura niya ay hinaharap ko naman siya ng maayos. Isa pa ay siya lang ang may lakas ng loob na manligaw sa akin sa loob ng pamamahay namin. Ang nakakatuwa kay Jake ay ang kanyang mga baong joke. Lagi niya akong napapatawa kapag ganoong sinisimulan na niyang magkwento ng mga nakakatawang bagay. Sasabayan pa niya ng mabentang facial expression niya at dahil napapasaya ako ni Jake ay nakagaanan ko siya ng loob. Mabait kasi siya kaya hindi siya mahirap pakisamahan. Sa kanya ako madalas magkwento ng mga experiences ko pati tungkol sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Handa siyang makinig sa lahat ng problema ko. Yun nga lang ay talagang hanggang kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Isang araw ay may pinuntahan sina mama at mag-isa lang ako noon sa bahay at dumating si Jake. Nagulat ako dahil wala siyang pasabi na pupuntahan niya ako. Nasa kusina ako noon nagkasalukuyang naguhugas ng pinggan nang may biglang humawak sa bewang ko. Paglingon ko ay si Jake at nakangisi ang nakita ko. "Uy Jake, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ko sabay tulak sa kanya pero hindi siya nagpatinag. Nahalata ko noon ang kakaiba na kinikilos niya. Pulang-pula ang kanyang mata at amoy alak ang kanyang hininga. "Wala lang, namama siya lang." Sagot niya na hindi pa rin binibitawan ng bewang ko. Naalarma ako noon pero hindi ko na lang pinahalata. Pasimple kong tinanggal ang mga kamay niya sa pagkakahawak sa bewang ko. Nang matanggal ko ang pagkakahawak niya sa akin ay lumayo ako at tumakbo papunta ng sala. Pero sinundan pa rin niya ako at ibang-iba si Jake na nasa harapan ko noon, Papa Dudut. Hindi na siya ang Jake na pinagkakatiwalaan ko. "Ano ba Jake? Hindi ka na nakakatuwa ha?" Bulyaw ko pero muli niya akong sinunggaban ng yakap. "Ang arte naman nito, pakis nga." Ang sabi niya sabay halik sa leeg ko. "Umalis ka dito, walang hiya ka. Matapos kitang pagkatiwalaan, bastos ka." Sigaw ko sabay tulak ng malakas sa kanya. Kabadong-kabado ako noon at hindi ko alam kung paano ko matatakasan si Jake lalo na noong muli niya akong mahawakan at malakas na itinulak pahiga sa sahig. "Huwag ka nang maarte. Alam kong matagal mo na akong gusto. Walang makakaalam na iba. Atin-atin lang naman to eh. Pagkakataon na natin to habang wala tayong bantay ng mga asungot." Nalolokong sabi niya. "Bitawan mo ko, hayop ka! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko!" Sigaw ko pero lalo lang niya akong dinaganan. Sumisigaw pa rin ako noon ng tulong pero lalo akong nakaramdam ng takot noong takpan niya ang bibig ko. Alam kong mapapahamak ako noon sa kamay ni Jake lalo at hindi pa dumating ang mga magulang ko. "Akin ka na ngayon. Matagal na kitang pinapantasya, Joy." Akmang hahalikan na ako ni Jake at napapikit na lamang ako noon habang lumuluha nang biglang may nagsalita sa bakuran ng bahay. Napatigil si Jake sa ginagawa niya at nawala na siya sa konsentrasyon. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para maitulak siya at lalapitan sana akong muli ni Jake nang magsisigaw ako.
Sa takot na may makarinig sa akin ay bigla na lamang siyang nagtatakbo palabas ng bahay. Napaiyak na lamang ako noon habang nakaupo sa sahig. Mabuti na lamang at may nagtitinda ng special offer sa amin kaya nakaligtas ako sa kamay ni Jake. Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko ang mga nangyari. Mabuti na lamang at mula noon ay hindi na ako pinuntahan pa ni Jake. Lalo akong nawala ng tiwala sa mga lalaki. Nasabi ko sa sarili ko noon na walang matino sa kanila. Magkakaiba man ang kulay at itsura pero pare-pareho ang pagkatao. Pare-parehong basura. Natapos ako ng high school, Papa Dudut, na hindi na muling nagtiwala sa mga lalaki. Kahit may mga nagpaparamdam sa akin noon ay hindi ko na pinapansin. Pati ang pakikipag-textmate ay hindi ko na rin ginawa pa. Takot na akong muling magtiwala at masaktan lang sa bandang huli. Taong 2006 na nag-aral ako sa kolehiyo, sa Medical Colleges of Northern Philippines ay kumuha ako ng kursong nursing aid. 2 years lamang iyon pero hindi ko natapos dahil wala nang pambayad sa matrikula. Marami na rin kasing pinagkakagastusan sa bahay dahil wala naman akong gagawin sa bahay ay nagtrabaho na lamang ako bilang sales lady at pinsan ko ang may-ari. Tawag sa amin ay baratilyo. Dumadayo kami sa lugar kung saan ay may pista. Halos malibot na namin ang buong Cagayan. Madami akong nakilalang mga lalaki pero takot na akong magmahal. At sa mahabang panahon ay si Bob pa rin ang laman ng puso't isipan ko. Matagal na akong walang balita sa kanya and cannot be reached na rin ang dating numero niya kaya hindi ko na alam kung paano ko siya makukontak. Nag-focus na lamang ako sa aking trabaho para makapag-ipon at matulungan ko na rin ang pamilya ko. Nagkakasakit na kasi si Mama at Papa kaya hindi na sila makapagtrabaho pa ng maayos. Isang umaga habang kasalukuyang kami nagde-display ng mga damit kasama si Leia na kapwa ko sales lady ay nagring ang CP ko. Hindi nakarehistro ang numero na tumatawag pero sinagot ko pa rin, Papa Dudut. Hello? Sagot ko. Musta ka na? Tanong ng nasa kabilang linya. Nagulat ako dahil pamilyar ang boses sa akin. Kahit halos 4 na taong ko na rin siyang hindi nakakausap. Okay lang. Sino to? Kunwari tanong ko kahit malakas na noon ang kabog ng dibdib ko. Si Bob. Si Bob to Joy. Kinuha ko sa pinsan mo ang bagong number mo. Kumusta ka na? Sagot niya. Hindi na ako nakapagsalita kaagad, Papa Dudut. Maya-maya'y muli siyang nagsalita at miss na raw niya ako. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero namalayang ko na lamang na tumutulo ang luha ko habang kausap ko siya. Kaming napag-usapan, ang sabi niya ay nawala ang cellphone niya kaya hindi niya ako kaagad na kontak. Nagtatrabaho siya sa Maynila at kauuwi lang niya kaya niya nakuha sa pinsan ko ang number ko. Sinabi ko naman sa kanya na may tumawag sa akin noon na isang babae at sinabing GF niya. Pinsan ko yun. Pinagtitripang ka lang niya. Huwag kang maniniwala doon. Paliwanag niya. Dahil hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko kay Bob ay naniwala naman ako sa kanya. Niyaya niya akong magkita kami sa Tugigaraw para makapag-usap ng personal. Pumayag naman ako kaagad dahil talagang nami-miss ko na siya at umaasa ako noon na muli naming maitutuloy ang naudlot naming relasyon. Nagpaalam ako sa pinsan ko na magbabakasyon sa bahay kahit 2 araw lang. Kahit na ang totoo'y makikipagkita ako kay Bob. Kinaumagahan, Papa Dudut, ay nagkita kami sa City Mall. Nakatayo lamang siya sa harap ng isang fast food chain at noong makita ko siya ay nanginginig ang mga paa kong bumaba ng tricycle. Wala pa rin pinagbago ang itsura ni Bob. Gwapo pa rin siya at lalong lumaki ang kanyang pangangatawan. Nahihiya akong lumapit noon. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at nalingunan ako ni Bob at siya na mismo ang lumapit nang nakangiti sa akin. Kumusta ka na? Nakangiting tanong niya. Okay lang. Ikaw, kumusta ka na? Nahihiyang tanong ko. Okay lang kasi kasama na kita eh. Nakangiting sabi niya sabay hawak sa kamay ko. Pumasok kami sa fast food chain at doon kami nakapag-usap ng maayos. Parang walang nagbago sa pagitan namin ni Bob. Ramdam ko pa rin ang pagmamahal niya sa akin at ganon din siya. Maya-maya'y nagulat ako sa mga sinabi niya. Isasama na kita sa Maynila, Joy. Ayoko nang malayo ka sa akin. Seryosong sabi niya. Sa Maynila? Anong gagawin ko doon?
Takang tanong ko, pwede kang magtrabaho doon. Mas malaki pa ang kikitain mo. May bakante sa pinapasukan ko. Pwede kang mag-apply doon. Sigurado bang makukuha ako doon? Saan ako titira? Wala akong kaalam-alam sa Maynila. Sagot ko. Ako nang bahala sa iyo basta pumayag ka lang. Please. Nagsusumamong sabi niya. Napaisip ako sa paanyaya ni Bob. Sa totoo lang ay sawa na ako sa trabaho ko at ayoko nang mahiwalay pa sa kanya. Kaya naman kahit na hindi pa ako sigurado kung papayagan ako'y umuon na lamang ako. Pagkabalik ko sa trabaho ko ay sinabi ko sa pinsan ko na pupunta ako sa Maynila dahil may offer sa trabaho. Mabuti na lamang at pumayag siya. August 30, 2009, pasakay na kami ni Bob papunta ng Maynila. Hindi ko alam kung ano ang madadatnang ko doon pero kampante ako dahil alam kong hindi ako papayagan ni Bob. Pagdating sa Maynila, Papa Dudut, ay dumiretso kami sa isang grocery at ipinakilala niya ako sa manager nila. Dahil nga naghahanap ng sales lady ay nakuha naman kaagad ako. Maganda rin ang offer at bonus na yung may matitirhang kaming empleyado. Pagkain lang ang poproblemahin ko, nahahati sa dalawa ang bahay. Ang kaliwa, Papa Dudut, ay para sa mga babae samantalang ang kanan naman ay sa mga lalaki. Sa unang buwan ko doon ay si Bob ang sumagot ng pangkain ko. Pareho naming bakante ay lumalabas kami para mamasyal. Masayang-masaya ako noon, Papa Dudut, dahil kasama ko na ang lalaking pinakamamahal ko. Naging mas matibay pa ang relasyon namin. Kapag nasa labas kami ay napag-uusapan na namin ang tungkol sa pagsasama naming dalawa. Ang sabi niya ay mag-iipon lang kami at pagkatapos noon ay uuwi na kami sa probinsya. Magpapakasal tayo, Joy. Bubuo tayo ng pamilya. Pamilyang sama-sama kahit na ano pa ang mga mangyari. Sabi niya minsan habang nakaupo kami sa damuhan ng Luneta Park. Oo naman. Gusto ko isa lang ang anak natin para maibigay natin lahat ng pangangailangan niya. Sagot ko. Hindi pwede. Gusto ko dalawa. Isang babae at isang lalaki para masaya. Kung papayag ka lang gusto kong pakasal na tayo eh. Dugtong pa niya. Uy, wala pa tayong ipon eh. At saka bata pa tayo. Hindi naman kailangang mag-arbo. Ang importante magkasama tayo. Yung hindi na tayo kailangan pang maghiwalay. Sabi niya. Napaisip ako sa mga sinabi ni Bob at sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko kakayanin kapag nawala pa siya sa akin. Kahit papaano ay binigyan naman niya ako ng panahon para makapag-isip. January 25, 2010, 6 na buwan na kaming magkasama sa Maynila ni Bob. Noong nakapag-decide na akong umuwi sa probinsya. Ang usapan namin ni Bob ay mauuna akong uuwi para ipaalam sa mga magulang ko ang balak namin ni Bob. Hindi naman ako nahirapang magsabi sa kanila ng balak naming pagpapakasal dahil matagal nila itong kakilala. Makalipas ang 2 buwan ay bumiyahe si Bob pauwi ng probinsya at dumiretso na sa bahay. Kinausap niya ang mga magulang ko sa balak naming pagpapakasal. June 8, 2010 ang napag-usapang araw ng kasal namin ni Bob. Kailangan pa kasi naming mag-ipon para sa gagastusin at wala nang nagawa ang mga magulang ko noong magsabi kaming magsasama na kami. Sa unang gabi namin ni Bob ay nahihiya pa ako. Lalo na noong magkatabi na kami sa higaan. Nanginginig ako lalo na noong halikan niya ako sa labi pababa sa aking lieg. Nag-init kasi ang buong katawan ko sa ginagawa ni Bob. Bakit nanginginig ka? Nahihiya ka pa ba sa akin magpapakasal na tayo? Bulong niya. Kasi ano? Natatakot ka? Huwag kang matakot. Mahal na mahal kita, Joy. Hindi kita hahayaang masaktan. Malambing na sabi niya. Pangako yan? Promise. Sagot niya bago niya ako muling hinalikan. Unti-unti akong nag-init sa mga ginagawa ni Bob. Hanggang namalayan ko na lang ang sarili kong sumasabay sa ginagawa niyang pagpapaligaya sa akin. Naging mas maligaya pa ang sumunod na mga araw namin ni Bob. Lalo niyang ipinaramdam sa akin, Papa Dudut, ang kanyang pagmamahal. Hindi na kami bumalik pa sa Maynila at nag-decide na lang kami na manatili sa probinsya.
Pansamantala ay tumutulong siya kina Papa sa taniman ng mais at pangunguhan ng kahoy sa bundok. Alam kong mahirap para sa kanya yon, pero ni minsan ay hindi naman ako nakarinig ng reklamo mula sa kanya. Makalipas ang 2 buwan mula na magsama kami ni Bob ay hindi na ako dinatnan ng dalaw. Hanggang sa mga sumunod na araw ay nakakaramdam na ako ng pagbabago sa aking sarili. Isang umaga, Papa Dudut, habang nag-aagahan ay nakaramdam ako ng pagsusuka kaya nagmadali akong tumakbo sa labas ng bahay. Kasalukuyan akong nagsusuka noong maramdaman ko ang masuyong haplos ni Bob sa likod. "Anong nangyayari sa'yo, babe? Bakit ka nagsusuka?" Nag-aalalang tanong niya. "Ewan ko. Ibang-iba na kasi ang pakiramdam ko ngayon eh." "Kakaibang pakiramdam mo? Baka naman buntis ka na, babe." Excited na tanong ni Bob. Nagkatinginan kami ni Bob at bago pa man ako makasagot ay niyakap niya ako ng napakahigpit. Habang yakap-yakap niya ako ay naramdaman ko ang pag-alog ng balikat niya. Dinig ko din ang impit ng kanyang pag-iyak at "Magkaka-baby na tayo, babe. Magkakaroon na ako ng matatawag na pamilya ko." Umiiyak na sabi niya. "Oh, huwag ka nang umiyak, babe. Huwag ka mag-alala. Ipaparamdam namin ang magiging baby natin kung paano magkaroon ng pamilya." Halo ko naman sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay awang-awa ako sa tuwing nababanggit ni Bob ang tungkol sa pamilya niya. Alam kong napakahirap mamuhay ng walang magulang na aalalay sa'yo. Kaya sinabi ko sa sarili kong ipapadama ko sa kanya lahat ng ligaya sa pagkakaroon ng pamilya. Makalipas ang 1 linggo ay nagpa-check up kami ni Bob sa health center at positibo ngang buntis ako, Papa Dudut. Lalong sumidhi ang pagmamahal sa akin ni Bob. Lalo kong naramdaman ang pag-aalaga niya at niayaw niya akong magbuhat ng kahit na ano, buhay reyna ako sa piling niya. Isang gabi bago kami matulog ni Bob ay kinausap niya ako at ang baby namin sa sinapupunan ko. "Pagkalabas mo, magpapaka-good boy ka, ha? Gusto ko mabait kang bata. May respeto pa sa nakakatanda," sabi niya habang haplos ang tiyan ko. "Ano bang gusto mong panganay natin, babe? Boy o girl?" Tanong ko. "Gusto ko lalaki para junior," nakangiting sabi niya sabay halik sa tiyan ko. Napapansin ko noon ang nagiging habit ni Bob na paghalik sa tiyan ko. Simple lang ang mga pangarap namin ni Bob. Ang magkaroon ng masayang pamilya kahit maliit lang ang bahay namin basta masaya. Anak, ilan ang gusto mong anak?" Tanong ko ulit. 10. Nakatawang sabi niya at natawa naman ako. Hindi ko naman ata kakayanin yun. Nakatawang sabi ko. "Kaya yun, kaya natin," sabi niya sabay yakap sa akin ng napakahigpit. April 15, 2010. Maaga kaming gumising ni Bob dahil pupunta sila sa bundok kasama si Papa at kapatid ko. Sabay-sabay pa kaming kumain ng agahan. Pagkasapit ng 6 ng umaga ay nakahanda na silang umalis at humalik pa siya sa akin bago sila naglakad palayo. Nasa pintuan lang ako ng bahay noon habang pinapanood sila palayo at nagulat ako nang makita ko siyang pabalik sa bahay. "Oh, bakit bumalik ka?" Tanong ko. "Namiss kita kaagad eh." Sagot niya sabay yakap sa akin. Nagtaka ako noon kung bakit siya ganoon pero hindi na lamang ako nagtanong pa. "Mahal na mahal ko kayo ni baby. Huwag magpapagod, babe, ha? At saka mag-iingat kayo lagi." Tuloy niya sabay halik sa aking labi. Matagal ang halik na yon, Papa Dudut, at kahit pa nakikita ng mga magulang ko ang ginagawa niyang paghalik sa akin ay hindi siya nahihiya. Matapos niya akong halikan, Papa Dudut, ay isinunod naman niyang halikan ng tiyan ko. Bago siya tuluyang umalis ay niyakap pa niya ako ng mahigpit. "Naku, tama na yan. Makikita pa naman tayo mamayang hapon eh," natatawang sabi ko. Ngumiti lang si Bob bago tuluyang umalis. Pagkaalis nila ay naglinis naman ako ng bahay. Matapos ko sa loob ng bahay ay bakura naman ang sinunod ko. Sinigaan ko ang mga naipong kong mga dahon ng puno ng mangga nang bigla akong makaramdam ng kakatwa. Biglang kumabog ang dibdib ko at hindi ako makahinga. Papasok na sana ako ng bahay nang mamataan ko ang humaharurot na van sa hindi kalayuan. Napatigil ako sa pagpasok at nagulat pa ako noong makita ko sa bintana ng sasakyan si Papa. Nakatingin siya sa akin na parang umiiyak.
Sinundan ko pa ng tingin ng sasakyan at maya-maya'y nagring ang cellphone ko. Si kuya naman ang tumatawag. Hello kuya? Ading? Si Bob Ading. Anong nangyari kay Bob? Huwag kang mabibigla pero may masamang nangyari sa kanya. Naninigas ang buong katawan ko nang marinig ko yon, Papa Dudut. Hindi na ako muling nakapagsalita pa habang ikinukwento ng kapatid ko ang nangyari sa kanya. Napaupo na lamang ako sa lupa at humahagulhol. Ang sabi ng kapatid ko ay tinakbo sa ospital si Bob dahil nabagsakan siya ng sanga ng puno habang nagpapahinga sa ilalim nito. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya. Nakatingin lang ako sa screen ng cellphone ko at nagulat pa ako sa muli nitong pag-ring. Si Papa. Joy, anak, uuwi na kami ni na Bob. Hintayin mo lang kami dyan sa bahay. Sabi niya at nakahinga naman ako ng maluwag dahil kalmado naman ang pananalita ni Papa. Kaya kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Makaraan ng ilang oras ay nakita ko na ang van na sinasakyan ni na Papa papunta ng hospital. Agad akong lumapit at naunang bumaba ng van si Papa. Halos mabalot ng dugo ang damit niya. Nang makita niya ako ay bigla niya akong niyakap at humagulhol. Bakit pang? Anong nangyari? Kalmado pero naiiyak na sabi ko. Wala na siya anak. Wala na si Bob. Wala na si Bob. Ang sabi niya habang humahagulhol. Huwag mong sabihin yang pang. Alam kong okay lang siya. Okay lang ang asawa ko. Buhay siya. At ang sabi niya hindi niya kami iiwanan. Humahagulhol na sabi ko. Kasunod noon ay ang pagbukas ng pintuan sa likod ng sasakyan. Nanginginig akong lumapit habang hawak-hawak pa rin ako ni Papa. Nang makalapit ako ay nakita ko ang pinakamamahal kong si Bob. Nakahiga sa sahig ng sasakyan na nasasapinan ng puting tela at wala ng buhay. Napalahaw ako ng iyak at agad kong nilapitan si Bob at niyakap. Nakabalot ng puting tela ang ulo niya. Bob, ano ka ba? Ano bang nangyari sa'yo? Ang sabi mo magkikita pa tayo mamayang hapon. Excited ka na sa paglabas ng baby natin, hindi ba? Bakit hindi mo na siya hinintay? Bakit ka nang iwan? Ang daya-daya mo naman. Ang sabi mo, bubuo pa tayo ng masayang pamilya. Pumayag na ako sa maraming anak, hindi ba? Kakayanin ko. Ibibigay ko sa iyo ang pamilyang kinasasabikan mo sa mahabang panahon. Humahagulhol na sabi ko habang yakap-yakap ang wala ng buhay na si Bob. Agad kong ipinaalam sa mga kamag-anak ni Bob ang pagkamatay niya. Nagsabi naman silang darating kinabukasan. Hawak-hawak ko pa rin ang cellphone niya noon at tinignan ang lahat ng laman noon. Punong-puno ang inbox niya ng mga palitan namin ng mga messages mula noong mag-boyfriend pa lamang kami. Tumutulo ang luha ko habang binabasa isa-isa ang mga yon. Matapos kong magbasa ay pinanood ko naman ang mga pictures naming dalawa. Hanggang isang video ang umagaw sa atensyon ko. Kalahati lang ng mukha niya ang nakikita sa screen. Kumakanta siya sa video ng kantang God Gave Me You. Umiiyak ako habang pinapanood ko ang pagkanta niya. Lalo akong napahagulhol noong sa huli ng video ay nagsalita siya. Babe, mahal na mahal ko kayo ni baby. Kayong dalawa ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Ang sabi niya na ngiting-ngiti. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut, at hindi ko pa rin lubos maisip na sa isang iglap lang ay mawawala si Bob. Pero kailangan kong magpakatatag para sa anak namin. April 19, 2010 noong ihatid namin siya sa kanyang huling hantungan kasama ang mga kaibigan at kamag-anak namin ni Bob. Doon ko nilabas ang lahat-lahat ng sakit na nararamdaman ko. Awang-awa noon ang mga tao sa akin at sa magiging anak namin. Walang kasing sakit, Papa Dudut, ang mawala ng taong minamahal. 3 buwan ko lang siyang nakasama at agad niya din kaming iniwan. Mahal na mahal ko si Bob at siya lang ang mamahalin ko sa habang buhay.
Ang natitirang pag-asa ko lang ay ang batang nasa sinapupunan ko na alaala ko sa pinakamamahal kong si Bob. Malungkot pero mananatili sa aking diwa ang mga masasayang alaala namin na ikikwento ko sa anak namin, si Bob Jr. Hanggang dito na lang ang kwento ng buhay at pag-ibig namin ni Bob, mga kabarangay. Maraming salamat. Yan ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Joy na unang naipadala sa ating programa. Pero makalipas ang 4 na taon ay muling nagpadala ng sulat sa atin si Joy. Kumusta na kaya siya matapos ang masaklap na nangyari sa kanyang buhay, pag-ibig? Magandang araw Papa Dudut at muli akong sumulat sa inyo para sa katuloy na buhay ng pag-ibig ko. 25 anyos na ako sa kasalukuyan at may isang anak. Anak namin ang yumaong si Bob. Matapos ng masaklap na nangyari sa pag-iibigan namin ay naging mahirap ang lahat sa akin. Lalo na at buntis ako. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ng mga magulang at kapatid ko. November 2010 noong isinilang ko ang baby boy namin na si Bob Jr. Hirap ako noon dahil wala akong kasamang mag-alaga sa anak namin. Iyak ako ng iyak kapag ganoong tulog na ang anak ko. Sa hirap ng buhay ay naisipan kong magtrabaho at mabuti na lamang at welcome lang ako sa tindahan ng pinsan ko sa Baratillo. Wala akong mapag-iwanan kay Baby J noon at nagkakasakit na kasi sila at hindi na nila kayang alagaan pa ang anak ko, kaya naman nag-decide na lamang akong isama siya sa trabaho. Awang-awa ko noon sa baby ko dahil hindi maganda para sa kanya ang manirahan sa palengke. Sa ibabaw ng mga box ng damit kami natutulog. Kapag gabi at pagsapit naman ng umaga ay inilalagay ko lang siya sa kumot na ginawa kong duyan para makapagtrabaho ako. Mabuti na lamang at mabait ang mga katrabaho ko at kapag bumibisita naman ang pinsan ko, sa pwesto namin ay kinakarga niya si baby. Isang hapon habang nagliligpit kami ng mga paninda ay kinausap ako ng pinsan ko. 5 buwan na noon si Jay at madalas na nagkakasakit. Joy, naaawa ako kay baby ang sabi ni Ate May. Ngumiti lang ako ng mapait at dahil pati ako ay awang-awa sa anak ko. Matagal na kaming mag-asawa ng kuya mo Joy pero wala pa rin kaming anak. Tuloy niya. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin ate? Kunot noong tanong ko. Gustong-gusto naming magka-baby pero talagang wala Sagot niya. Naawa ko sa anak mo Joy kung papayag ka. Willing kami ni kuya mo na ampunin siya. Tuloy niya. Napatigil ako papadudot sa pagsalansa ng mga damit sa karton. Napatingin ako kay Ate May at sa anak ko na noon ay nakatulog sa balikat niya. Hindi ko na malaya na tumutulo na ang luha ko. Hinawakan ako ni Ate May na noon ay umiiyak na rin. Hindi kita mamadali enjoy. Pag-isipan mo kung anong makakabuti kay Baby J. Sabi niya bago niya ipinakarga sa akin ang anak ko. Nakahiga na kami ng anak ko sa ibabaw ng panindang damit at hindi pa rin mawala sa isipan ko ang offer ng pinsan ko. Tama naman siya. Nakakaawa na ang kalagayan ng anak ko at hindi siya dapat nahihirapan. Napakaliit pa niya para pagdaanan ng hirap ng buhay. Matagal kong pinag-isipan ang offer ni Ate May at hanggang lumipas ang ilang buwan, isang madaling araw ay naalimpungatan ako sa iyak ni Jay. Dali-dali akong bumangon at kinarga siya. Kinabahan pa ako nang maramdaman kong mainit ang kanyang balat at namumula. Iyak pa rin siya ng iyak kahit na noong bigyan ko siya ng gatas. Ninenervyos na ako noon pati ang mga kasamahan ko ay nagising sa iyak ng anak ko. Ate, baka kung napano na si baby, dalhin natin siya sa ospital. Nag-aalalang sabi niya. Wala akong pampa-ospital ading. Umiiyak na sabi ko habang sinusubukan pa ring patahanin ang anak ko. Yung koleksyon gamitin mo muna. Tawagan mo si ate, suhestyon niya. Hindi na ako nagdalawang isip pa tinawagan ko ang pinsan ko at sinabing nilalagnat ang anak ko. Sa ibang bayan pa ang bahay ng pinsan ko at ang sabi niya ay gamitin muna namin ang benta para sa pagpapa-ospital kay baby. Agad nga namin dinala ang anak ko sa ospital kasama ang mga katrabaho ko. Iyak ako ng iyak noon habang nasa daan. Pagdating sa emergency room ay agad nilang chinek ang kalagayan ng anak ko. Bukod sa mataas na lagnat ay wala namang nakitang anumang sakit sa baby ko. Turukan lang siya ng doktor at niresetahan ng gamot. Ilang araw pa kaming namalagi sa ospital at noong tuluyan ng bumaba ang lagnat ng anak ko ay
Saka pa lang kami bumalik sa pwesto. Kinaumagahan ay dumating ang pinsan ko para kumustahin si baby. Kitang-kita ko kung paano siya mag-alala para sa anak ko. Naiiyak na ako noon habang pinagmamasdan ko siyang karga-karga si Jay. At habang pinagmamasdan ko siya ay isang desisyon ang nabuo sa isipan ko. Ate, pumapayag na po ako. Naluluhang sabi ko. Napatingin sa akin si Ate May. Tama ka Ate May, nahihirapan na si baby dito. Napakaliit pa niya para maranasan ang lahat ng ito. Sabi kong tuluyan nang umiyak. Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang mama niya. Hinding-hindi namin sa iyo ilalayo ang bata. Aalagaan namin siya ng kuya mo. Nakangiting sabi niya. Tumango lang ako papadudot at alam kong hindi nila pababayaan ang anak ko. Sa piling nila ay magiging madali ang buhay niya. Maibibigay nila lahat ng gusto niya. Sa araw ding iyon papadudot ay inuwi nila ang anak ko. Iyak ako ng iyak noon pero kailangan kong magpakatatag para sa bata. Pagsapit ng gabi ay kinausap ko ang picture ni Bob at humingi ako ng tawad sa kanya sa ginawa kong pagpapaampon sa anak namin. Alam kong maiintindihan ako ni Bob at isa pa, yun ay para sa kapakanan ng bata. Kailangan kong magsakripisyo. Tinupad nga ng pinsan ko ang pangako niyang hindi nila ilalayo sa akin ang bata. Kapag pumapasyal sila sa pwesto namin ay hinahayaan niya akong magkarga ng anak ko. Sila pa mismo ang nagtuturo sa anak ko ng mama ang itawag niya sa akin. Kitang-kita ko kung paano nila mahalin ang bata kaya masaya rin ako. Lumaking malusog at masigla ang anak ko kaya naman hindi ako nagsisisi na pinaampun ko siya. Taong 2012, 2 taon nang nakalipas mula nang mawala si Bob ay muli kong nadama ang pag-ibig sa pangalawang pagkakataon. Nakilala ko siya sa Baratillo. Isa siya sa mga helper ng katabi namin sa pwesto. Walang iba kundi si Erwin. Kay Erwin ko naramdaman ang pangalawang pag-ibig. Tulad ng yumaong si Bob ay napakabait din niya, maalaga at maalalahanin. Kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Niligawan niya ako sa kabila ng katotohanang meron na akong anak samantalang siya ay binatang binata. Wala akong pakialam sa nakaraan mo, Joy. Hindi mo naman ginusto ang nangyari eh. Mahal kita at tanggap ko naman ang nakaraan mo. Ang sabi niya minsang nag-usap kami. Baka naman iwanan mo rin ako. Ayoko nang masaktan, Erwin. Nagdadalawang isip na sagot ko. Hindi kita iiwan. Pangako, sagot niya. Matyaga ako niligawan ni Erwin at kapag dumadalaw ang pinsan ko kasama ang anak ko ay lumalapit siya sa pwesto at nilalaro ang bata. Natatawa nga ako kapag kinakausap niya ang anak ko. Gusto mo ba ako maging papa, baby? Nakangiting tanong niya sa anak ko at sabay tingin sa akin. Tulungan mo naman ako sa mama mo. Ang hirap amuin eh. Tuloy niya. Dinadamay mo pa yung anak ko ha? Anong kinalaman naman niya sa panliligaw mo sa akin? Natatawang sabad ko. Baka makatulong eh. Pihikan kasi ang nanay. Nag-iingat lang. Takot nang masaktan. Mapait na sagot ko dahil naalala ko na naman si Bob. Matyaga pa rin nanligaw sa akin si Erwin hanggang sa namalayan ko na rin ang sarili ko na umiibig na sa kanya. Makalipas ang halos 1 taon na panliligaw ay sinagot ko na si Erwin. Tuwang-tuwa siya noon at nangako siya na hindi niya ako sasaktan. Buwan na ang relasyon namin ni Erwin nang ngayain niya ako sa Samar para ipakilala sa mga magulang niya. Pero bago ako pumayag ay ipinakilala ko muna siya sa pamilya ko. Iuwi mo yan dito ha? Baka hindi mo na ibalik sa amin yan, ang biro ni Papa noong ipaalam ako ni Erwin. Ibabalik ko po siya ng buong buo, tito, sagot naman ni Erwin. Hinawakan ni Papa ang balikat ni Erwin at sa pamamagitan noon ay nag-iwan siya ng mensahe. Tumango si Erwin at nangakong hindi niya ako sasaktan. 2 araw matapos akong ipaalam ni Erwin ay bumiyahe na kami papunta ng Samar. Napakatagal ng biyahe pero hindi ako nakaramdam ng pagkabagot dahil kasama ko naman ang lalaking mahal ko. Namalagi kami 1 linggo doon at ipinakilala niya ako sa mga magulang at kapatid niya. Natapos ang masayang bakasyon sa Samar ng 2 linggo. Sa ngayon papadudod ay nagsasama na kami ni Erwin. Abril ang naging kasal namin dahil nag-ipon pa kami. Nandito kami ngayon sa probinsya dito sa Baratillo. Masayang masaya ako ngayon dahil kasama ko ang 2 lalaking mahal ko. Ang anak namin ni Bob na si Jay at si Erwin na muling nagbukas sa puso ko.
Napakasaya ng kwento ko, di ba Papa Dudut? Kasi di ba sa pangalawang pagkakataon ay nakahanap ako ng lalaking makakasama ko habang buhay. Pero nagkamali pala ako. Matapos naming manggaling ni Erwin sa Samar ay ipinakilala ko na rin siya sa pamilya ko. Ayaw ko nang maramdamang muli ang sakit, kaya ayaw ko nang ipalawig pa ang kwento namin ni Erwin. Pero sa mga sandaling ito ay hindi ko na mapigilang humaguluhol habang isinusulat ito. Yun na nga Papa Dudut, i-fast forward na lang natin. Abril kami kinasal ni Erwin at napakasaya ko. Kahit pa ilang gabi kaming napuyat sa paghahanda para sa kasal. Ang kasal namin ang isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko. Yun bang habang nagpapalitan kami ng marriage vows ay nakikinita ko na ang magiging kinabukasan namin? Yung bang bubuo kami ng isang masayang pamilya. Pero ang pangarap na yon ay maglalaho pala agad-agad. Kinabukasan pagkatapos ng kasal namin ni Erwin ay tinakbo namin siya sa ospital. Ang saklap, ang sakit. Bigla na lang nanghina si Erwin. Napakabilis ng mga pangyayari Papa Dudut. Nagkaroon ng maraming pantal sa katawan si Erwin. Matapos ang sari-saring test ay napag-alamang nag-reoccur ang aplastic anemia ni Erwin. Oo Papa Dudut, noong mag-boyfriend pa lang kami ay nakwento na niya noong teenager siya na na-diagnose siya ng aplastic anemia. Matagal ng panahon na yon kaya hindi namin nakalaing muli itong babalik. Halos 2 buwan kami sa ospital Papa Dudut. Palala ng palala ang kondisyon niya. Butot balat na siya at malaki na ang bayarin namin sa ospital. Kaya naman wala na kaming nagawa kundi ang iuwi na lamang siya sa Samar. Ang sabi niya ay gusto lamang niyang gugulin ang nalalabing araw niya kasama ako at ang kanyang pamilya. Umuwi nga kami ng Samar, Papa Dudut. Ibinigay ko ang lahat para maalagaan si Erwin. Hinang-hina na siya noon at wala akong magawa noon kundi ang umiyak na lang ng umiyak sa labis na awa. July 1, 2013, kaarawan ko, isa sanang napakasayang araw para sa akin Papa Dudut. Araw ng kapanganakan ko na siya ring araw ng kamatayan ni Erwin. Oo Papa Dudut, sa pangalawang pagkakataon ay muli akong iniwan ng taong aking pinakamamahal. Napakasakit pero wala akong magawa kundi ang umiyak ng umiyak. Lahat na ata ng sakit Papa Dudut ay naramdaman ko na. Matagal bago ako nakalimot at halos gabi-gabi akong umiiyak. Nagtatanong kung bakit. Bakit paulit-ulit na lang akong naiiwan? Hanggang kailan ako makakaranas ng sakit? Kapag ba titigil na akong magmahal? Mantakin mong 3 buwan lang akong naging misis. Ang akala kong masayang bukas ay naging napakasaklap. Sa tulong ng pamilya, kamag-anak at pamilya ko kahit papaano ay kinakaya ko. Sa kabila ng mga dagok sa buhay ay nagpapasalamat ako sa Panginoon Papa Dudut dahil nananatili akong nakatayo. Sa mga katulad kong nakaranas ng ganitong pagsubok sa buhay, magpakatatag lang tayo. Lagi ninyong isipin na gaano mang kadilim ang langit sa gabi ay darating ang umaga na muli itong magliliwanag at magbibigay ng bagong pag-asa. Hanggang dito na lamang Papa Dudut at sana'y manatili ang programang ito na handang makinig at magbahagi sa lahat ng kwento ng ating mga kabarangay. Hindi kayo nagsisilbing entertainment kundi nagbibigay ng leksyon na siyang gumagabay sa bawat buhay sa inyong mga tagapakinig. Gusto ko na ring pasalamatan lahat ng kaibigan at kamag-anak na umalalay sa akin noon. At syempre sa aking pinakamamahal na si Erwin na alam kong nakabantay sa akin sa ngayon. Salamat till we meet again. Maraming salamat Papa Dudut at asahan ninyo na isa ako sa mga masugid na taga-subaybay ng lahat ng inyong programa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Joy. Yan mga kabarangay ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kabarangay nating si Joy. Dalangin namin sa Barangay Love Stories Joy na habang buhay ka nang maging maligaya. Saludo kami sa katatagan ng iyong loob at muli maraming salamat. Ang liham kasaysayan ni Joy ay isinalin para sa radyo ng kapuso nating si Florence Reyes o Mama Millie. Muli ako po si Papa Dudut nag-i-invite sa inyo na mag-download ng inyong mga Barangay Love Stories episodes ng libre. Hanggang sa muli.
Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories #1.